Sumuko na ang China, mga kabayan, na bahag na nga lang tuluyan ang buntot ng komunistang bansa dahil sa mga sinasagawang aksyon ng Estados Unidos sa bahagi ng West Philippine Sea. US President Donald Trump nag-deploy ng mga barkong pangdigma malapit sa baybayin ng China. Ano nga kaya ang mga susunod na hakbang na isasagawa ng Amerika? At heto pa mga kabayan, Estados Unidos, Australia at Pilipinas nagpadala ng puwersang militar sa bahagi ng West Philippine Sea bilang tugon sa mga mapangahas at illegal na aksyon ng People's Republic of China. Yan at iba pang mga updates ang ating tatalakayin sa video na ito mga kabayan. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mga kabayan, bago pa nga matapos ang buwan ng Abril taong kasalukuyan, naglungsad ng operasyon ng Estados Unidos sa bahagi ng Asia Pacific na muling nagpataas nga ng tensyon sa bahagi ng rehiyon. Sa ilalim ng operasyon na tinawag na Freedom of Navigation Patrol, idineploy ng Amerika ang USS William P. Lawrence, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer ng US Navy sa pagitan ng China at Taiwan Strait. Ang aksyon na ito ay pagpapakita ng mapangahas na aksyon at ng puwersa ni US President Donald Trump sa kabila ng hindi na nga magandang relasyon ito sa China. Layunin ng operasyon na ito na ipakita sa buong mundo na bukas at malayang makakadaan ang lahat ng mga barko at iba pang sasakyang pangdagat sa katubigang ito at hindi nga ito basta-basta pwedeng angkinin ng kung sino lamang. Ayon sa Indo-Pacific Command, ang paglalayag ng USS William P. Lawrence sa bahaging ito ng Taiwan Strait ay isang uri ng demonstration ng Amerika sa kanilang commitment sa freedom of navigation. Agad namang naglabas ng pahayag ang China sa pamamagitan ng kanilang Eastern Theater Command ng People's Liberation Army kung saan nag-dispatch o nag-deploy din ito ng kanilang puwersa kabilang nga ang mga naval at air force para i-monitor di umano ang galaw ng US guided missile destroyer. Naglabas din ng mga video footage ang Chinese Navy kung saan makikita ang pagbuntot ng mga Chinese Navy vessels sa military assets ng Estados Unidos. Ayon sa International Maritime Law mga kabayan, ang katubigang nasa labas ng China at Taiwan territorial zones na tipikal na may sukat na 12 nautical miles mula sa kanilang shoreline ay tinuturing na open for navigation. Ibig sabihin, maaaring maglayag ang sinuman sa bahaging ito kahit pa nga mga military vessels. Isang bagay na matagal nang inaalmahan ng Beijing na pilit nga na inaangkin ng Taiwan Strait at maging ang buong kapuluan ng Taiwan. Matatandaan na kamakailan nga lamang ay nag-deploy din ng mga barkong pangdigma ang Japan at Canada sa bahaging ito bilang suporta na rin sa freedom of navigation, subalit agad din itong hinarangan ng China. Sa kasalukuyan mga kabayan ay nagpapatuloy pa rin ang trade war sa pagitan ng China at ng US. Sa unang mga pag-aanunsyo nga ni Trump, agad nitong pinatawan ng napakataas na taripa ang lahat ng mga Chinese-made products na papasok sa Amerika. Hindi rin naman nakaligtas ang ibang bansa sa pulisiya na ito, hinggil nga sa tinatawag na reciprocal tariff. Samantala, sa pag-deploy naman ng China sa kanilang mga barkong pangdigma sa bahagi ng Northern Luzon, agad na kumilos ang US 7th Fleet at ipinadala nito ang kanilang Carrier Strike Group 11 kung saan binubuo nga ito ng USS Nimitz Aircraft Carrier. Sakay nito ang mga eroplanong mandirigma ng Amerika at maging ang mga destroyer ay idineploy din malapit sa Pilipinas. Noong ika-27 nga ng Abril taong kasalukuyan, nagsagawa naman ng mga live fire drill at maging mga maritime operation ang USS Nimitz Carrier Strike Group para ipakita sa China ang tunay na kakayahan ng puwersa ng Amerika. Sa iba pang mga updates mga kabayan, noong April 30, 2025, naglunsad ang Armed Forces of the Philippines o ang AFP, katuwang mga kalyadong bansa kagaya ng Amerika at Australia, ng panibagong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea.
Ito na nga ang ikasyam na MMCA at idinaos naman ito ng Northern Luzon Command Joint Operational Area ayon sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines. Sinabi ng Philippine Military na sa maritime exercises na ito ay nagsanib ng puwersa ang mga premyadong mga maritime at air assets ng tatlong mga bansa na nabanggit. Dito nga ipinapakita ng Pilipinas, Amerika at Australia ang kanilang strong commitment sa regional security, interoperability and cooperation bilang suporta sa international maritime law. Kasama sa mga idineploy na assets ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna, isang AW-159 anti-submarine helicopter, tatlong FA-50 fighter jets at Philippine Air Force search and rescue assets. Ipinadala naman ng Australia ang HMAS Sydney para sa aktibidad na ito. Samantala, kabilang naman sa idineploy ng Amerika ang F-16 at F-18 fighter aircraft at maging ang kanilang long-range bomber aircraft. Sa MMCA na ito mga kabayan, nagsagawa ng mga aktibidad ang tatlong bansa kabilang ang communications check exercises, rotary flight operations, vertical replenishment, division tactics at iba pa. Nagsagawa din sila ng air patrols at maging ng anti-submarine warfare exercises. Sinabi nito na nagsagawa rin ng kahiwalay na pagpapatrolya ang US Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Kinumpirma naman ni National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang plano ng ating gobyerno na mas palalimin pa nga ang military ties ng ating bansa sa Taiwan. Ayon kay Trinidad, mayroon ng pag-uusap sa pagitan ng ating bansa at ng Taiwan para gawing regular ang transito ang pagdaan ng mga barkong pangdigma ng Pilipinas sa bahagi ng Taiwan Strait. Etong bahagi na naghihiwalay sa mainland ng China at sa Taiwan. Ang naturang hakbang ng Pilipinas ay bahagi ng pagnanais ng ating gobyerno na mas mapalawig pa ang ugnayang militar natin sa Taiwan na alam naman natin gaya ng ating bansa ay hinaharas at palagiang ring ginagawan ng delikadong aksyon ng komunistang bansa. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.